Hi everyone! Welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video ay naisip ko dahil pag-check ko ng ating ref ay marami pa pala tayo itong ube halaya na natira. Kaya gagawa tayo ngayon ng ube bars pero hindi ito ng simpleng ube bars lang guys. Ito ay i-level up natin. Gagawin natin siyang ube pastillas bars kasi naisip ko parang masarap yung combination nilang dalawa kaya wag na nating patatagalin to. Tara umpisahan na po natin. Una gagawin muna natin yung ating pastillas. Ayan, dito sa ating bowl ilagay lang natin yung ating powder milk. Gumamit ako dito guys ng 1 cup na skimmed milk at saka 1 cup na yung Alaska powder milk. Then ito naman yung ating condensed milk. Ayan, dahan-dahan lang yung paglagay natin ng ating condensed guys para matansya natin yung magiging texture ng ating dough. Kailangan ma-achieve natin yung parang clay dough yung texture niya. Iba-iba kasi yung klase ng condensed milk guys. Ayan, merong malabnaw, meron ding malapot. Itong ginamit ko ngayon, medyo malabnaw siya. Compared do sa yung Alaska Classic, mas malapot siya. So, kailangan na marunong tayo magtansya pa konti-konti lang yung lagay natin. Dito, hindi ko naubos yung 1 can na condensed milk guys kasi medyo, hindi ko alam kung dahil doon sa skim milk kasi mas pino kasi yung skim milk so mas madali siyang matunaw or lumambot. Kaya ayun, hindi ko naubos yung isang lata. May natira pa siguro mga 1/4 cup yung natira guys. Then ay naglagay lang pala ako kanina guys ng corn flour or corn starch do sa aking kamay para hindi dumikit yung ating dough. Then continue lang natin yung pag-knead natin. Pwede rin po kayo maglagay ng konting butter para hindi po dumikit yung pastillas sa inyong kamay. Then ayan, nilipat ko lang siya dito sa ating baking tray. Nilagyan ko rin ng konting butter yung cling wrap guys para hindi din po siya dumikit at hindi tayo mahirapan mamaya. Ilapad lang natin yung ating pastillas. Kasi ito guys, hindi ko kasi naubos to. Nag-request yung kids ko ng pastillas. Kaya, ayan, kailangan ko siyang ilapad para pantay yung kapal niya. Pero optional lang naman yung guys. Pwede na kahit hindi nyo na ilapad. The next natin gagawin yung ating ube bars na mixture. Ayan, dito sa ating bowl, ilagay lang natin yung melted butter. Ayan, unsalted. At saka yung ating brown at white sugar. Naglagay ako ng konting brown sugar guys. Kasi para nandun pa rin yung pagka-chewy ng ating ube bars. Then ilagay na rin natin yung ating isang itlog or 1 large egg. I-mix lang natin ito guys hanggang sa medyo ma-dissolve lang yung sugar or mag-well combine lang yung ating sugar at saka yung ating egg. Then sunod na natin ilagay yung ating ube flavoring. Ayan na, ube flavorade yung ginamit ko dito guys kasi mas concentrated ito at mas masarap siya guys. Kahit konti lang ilagay mo at saka maganda yung magiging kulay niya kapag ube flavored yung gagamitin natin. Naglagay lang ako ng konting vanilla para mas mabango yung ating ube pastillas bars. Then ilagay na rin natin yung ating ube halaya or yung ating ube jam. Ayan, pwede kayong gumamit yung nasa grocery store guys, kaso lang, tikman nyo guys kasi mas matamis kasi yun compared dun sa mga homemade na ube halaya. May recipe tayo nito sa ating YouTube channel guys. Pero gagawan ko ito lang ulit ng video yung paggawa natin ng ube halaya kasi nung ginawa ko dati, frozen kasi yung ginawa kong halaya guys. Kaya ngayon gagawa tayo ng video na gamit ang yung fresh na ube. Then, ayan, i-mix lang natin ito hanggang sa mag-smooth na siya at wala na tayong nakikitang mga buo-buong ube halaya dito sa ating mixing bowl. Ilagay na natin, sunod yung ating dry ingredients, yung ating all-purpose flour, salt at saka yung ating baking powder. Ayan, sasalain lang natin ito guys para maiwasan natin yung mga buo-buong flour na masama dun sa ating mixture. Then, i-mix lang natin ito guys ng mga 2 to 3 minutes or hanggang sa wala tayong nakikitang mga dry flour dito sa ating mixing bowl. Huwag natin i-overmix guys para hindi kumunat yung ating ube pastillas bars. Basta kapag wala na tayong nakikitang dry flour sa ating mixing bowl, magbilang lang tayo ng 1 to 10, then ready na yun guys. Pwede na yun, huwag na natin siyang i-overmix pa. Ayan, gumamit lang ako ng spatula dito para pati yung sa ilalim mahalo nating maigi. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating baking pan. Naglagay pala ako dito guys ng konting shortening at saka ng baking paper para hindi tayo mahirapan tanggal mamaya ng ating pastillas bars. Then ayan, pagkatapos natin ibuhos yung ating mixture, ilalapad lang natin siya guys or ipa-flatten lang natin siya para pantay yung pag-alsa niya. Pwede kayong gumamit ito guys na kahit anong size ng pan or depende sa inyo guys kung gusto nyo medyo makapal yung inyong pastillas bars. Ayan, pwede kayong gumamit ng mas maliit na pan.
Sunod na natin ilagay yung ginawa nating pastillas kanina. Ilalapad lang natin siya konti guys. Pwede nyo namang kapalan or nipisan. Uunahin natin yung bawat corner ng ating baking pan para matansya natin or malagyan natin lahat ng part. Pero dito guys, para tayong gumagawa dito ng revel bars. Ayan yung paglagay natin ng pastillas. Kailangan may makita pa rin ube mixture para maganda siya tingnan, hindi yung puro pastillas yung ibabaw. I-bake na natin ito ng 40 to 45 minutes sa 160 degrees Celsius na preheated na oven. And ito guys, luto na yung ating pastillas bars. Ilagay lang natin siya ngayon dito sa ating cooling rack at palamigin lang natin siya. Malamig na yung ating pastillas bars kaya ikakat na natin siya ngayon. Dito guys, hindi ko na pala ito nilagay sa chiller pero mas maganda guys kung ilagay nyo muna siya sa chiller. Mas lalo siyang nagiging chewy kapag na-chilled siya kasi nagsiset yung butter doon na nilagay natin sa kanya at mas maganda siya i-cut guys kasi mas malinis siya compare kapag bagong luto siya tapos palamigin lang. Dito guys medyo malambot pa siya kasi hindi natin siya na-chilled pero okay lang naman na kaya naman natin siyang i-manage. Depende na sa inyo guys kung gaano kalaki yung pagkat nyo ng inyong pastillas bars. Ito kasi kami lang naman kakain kaya ayan hindi ko na siya inayos yung pagkat niya. Itong hawak ko mas malaki ito guys para papakita ko sa inyo. Sobrang moist niya guys. Ay nakikita nyo ba? Mas maganda siya guys kung naka-chilled muna siya kahit mga 45 minutes lang guys bago nyo siya i-slice. Mas nagiging chewy siya guys kapag na-chilled muna natin siya. At saka maganda yung pagkat natin kapag malamig siya guys, malinis. Sobrang yummy niya guys at hindi ko inakala na masarap pala yung combination ng pastillas at saka ng ube. Para tayong kumakain ng ube de leche. Parang ganun yung feeling guys. Napakasarap niya. Naisip ko lang naman itong version na ito guys kasi nga nagpagawa ng pastillas yung anak ko. Ayan, sabi ko may ube halaya sa rep kaya why not gagawa tayo nga ng version nitong ube pastillas bars. At hindi ako nagkamali guys, napakasarap niya at parang naisip ko guys, masarap din siyang palaman sa hopya yung pastillas de leche or ube de leche. Parang maganda din yung ganong version kaya pag-aaralan natin yan guys sa next or soon. Ayan, gawa natin ng video yan. Ayan, ito guys, ayan, pwede rin natin siyang ilagay sa packaging. Ayan, pwede rin natin ibenta ito. Lagyan natin siya ng sticker. Ayan, yung pag-costing naman guys, ayan, tinuro ko na nakaraan kung paano ako nagko-costing yung caramel bars natin. Nandun yung video. Pwede nyong gayahin yun or pwede namang magkaroon na kayo ng idea kung paano kayo magko-costing ng inyong mga binebenta. Yung storage naman ito guys, dapat naka-chiller siya, gawang may ubi halaya siya guys. Ayan, so kailangan nakalagay siya sa ref or tumatagal naman siya hanggang 1 week sa ref guys. Kailangan ma-dispose siya bago mag 1 week. Kasi kapag nasa labas lang siya guys, may tendency na mag-amag siya or masira siya guys kasi nga yung ubi halaya, madali yun masira. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.